Real talk, gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Hindi kaya may mali sa mga ginagawa mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkakos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest. Sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, ka-align ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol. Ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Welcome back to Coexist Podcast. Right now, we are joined by two co-founding members of Spirituality, Oliver and Clive. Hello. Hello guys. Yun, may na-ambush kami. Unexpected to. Ang alam ko, magkakape tayo. Magkakape. Kakain Food ng trip. shawarma. Guys, ganito. Gusto kong pag-usapan natin yung mga kanya-kanyang journey ninyo. Kasi normally, pag may mga gine-guest kami, yun talaga yung interesado yung mga tao sa journey. Kasi nakaka-relate sila. So, Oliver, I'll start with you. Paano ba nag-start yung journey mo? Alam mo ba in the first place na nag-journey ka na? Actually, dapat na ipapasa ko kay Clive. Pero sige, sabi mo, Oliver na. Sunod tayo. Nag-start yung journey ko actually pandemic. Doon ako nag-spiritual awakening. Pero bago pala yun, may breadcrumbs na. Yun lang yung parang Big Bang. Pero merong nagsimula pa ng Big Bang. So, paano siya nangyari? Paano siya... Ano yung... Doon muna tayo dun sa mismong pivotal moment ng spiritual Yung awakening bago. mo. Nagsimula siya breaking of the heart. Breaking of the heart talaga. Kasi ganito yun, Kuya Noms Clive. Hindi sa pagmamayabang, pero parang never akong iniwan dati. Ayun. Nagsimula talaga sa iwanan. Laging ako, hindi naman sa bad boy, actually mabait na eh. Lover boy nga ako. Kilala kita. Oh. Lover Kilala boy, kita. pero yung mga una kong ex, hindi talaga ako nasasaktan. For some reason. Parang may onting ache lang. Pero hindi talaga ako nahihit. Hindi ko alam yung heartbreak. Sabay nung last time, ako yung iniwan, biglang bagsak ako. Pero Pandemic yan. before pa eh, na-realize ko, hindi siya breaking of the heart. Breaking of my ego. Oh. Lately ko na nalaman. Dati kala ko heartbreak. Oh, kasi nga naman, isa kang chickser. Siyempre, during that time, di ba, ano pa to eh, hindi pa masyadong maraming content creators na itong panahon na to eh. Chickser talaga yung tinitilian sa Trinoma eh. Parang, di ba, medyo kahit pa ba feeling ko, ano yan, hindi ako iiwan or hindi ako masasaktan. Marami dyan. Yung ganong mentality. Pero, yun, nasira yun, only para ma-build ulit ng better. Ano yung mga breadcrumbs? Ano na, bigla ako nagustuhan yung Coldplay na song. Biglang nag-search ako sa Google paano mag-meditate. Alam mo yung wala namang mga nag-ano sa akin. Wala namang nagtuturo. Pero meron mga ideas or parang kailangan kong gawin to, kailangan kong sundan to. Unti-unti ako nag-search for healing. Until na-meet ko yung spirituality ng 2020, pandemic. Pandemic, oh. Parang start ng ano yan. Start ng journey talaga. Actually, hindi pa tayo spirituality team noon. Oh. Kasi co-founding member ka eh. So, hindi pa tayo magkakaibigan lang tayo na Nag-start natin tumatambay sa T-Radio at the time. Ang una pa nga nating plano eh, iba. Hanggang sa nag-lead tayo ng spiritual Yes. journey.
And then, yung sa akin, biglang opening of the mind. Ang bilis lalo na, Kuya Nomer yung kasama mo. Parang, siya ever since. Hindi naman ever since. Hindi naman ako ever since. Parang pagkasilang pero Tanga din ako dati. Naalala ko nga yung mga tanga moments ko pa dati, hindi pa ako gising. Number 1 basher ako ng Chickser. Nakwento mo nga. Yung Number 1 joke basher ni ako ng Universe. Chickser. may joke na. Well, wag niya. Hindi, sige lang. Naalala ko kasi nung nawala si Chester Bennington ng Linkin Park. Nag-post pa ako, nag-number 1 sa Twitter yung post ko. Sabi ko pa noon, bakit si Chester Bennington pa andyan yung Chickser, 5 sila. Turns out makakasama po pala sa spiritual journey. Magiging kaibigan ko pala sila lahat. Si Rans, tinulungan pa nga ako ni Rans. Yes, nagpunta ako ng birthday niya. Tapos, yan, sila Owie, mga tumulong rin sa pagko-content, sila Yuli. And then of course, si Oliver. Uy, ako yan. No. I am. But circling back, maganda lilipat ako kay Clive. Yung sa'yo naman bro, paano naman nag-start yung journey mo, or do you even know na nasa journey ka na? Actually sa akin, parang nahuli ko na lang, gising na pala. Parang medyo gising na. Nag-start kasi to, 'di ba? Nagkita tayo for collaboration lang ng vlog, Lamon Queen with Diane. Yes. Tapos ang nangyari noon, parang nagkwentuhan lang tayo spiritual, nag-share ka sa akin ng knowledge mo or wisdom mo about spirituality. And then parang doon nag-start na, yun yung spark moment ko na okay to maganda siya, parang ganun, something new. So ayun, nagkayaan tayo nun sa T-Radio, sabi ko sa office tayo, tuloy natin yung kwentuhan, so on and so forth. Hanggang sa, ayun na guys, isa-isa nang dinadala ni Kuya Nomer, sila Oliver, sila Hailey, sila Tio Bray. Nang wala akong kamalay-malay na naging natural lang siya, 'di ba? Natural na natural. Kasi ang plan nun, parang niyaya ko pa nga siya kasi nasa exorcism ka before, di ba? So, nasa team ka ng nila Nick Banayo, di ba? Kasama mo. Team KB pa so kami. ako, nabago sa ganun before. Amazed ako, pucha, totoo pala tong mga ganito, ganyan. And then ayun, sabi ko, ba't di tayo gumawa ng team na wala pang gumagawa? Ayun na nga. Sabi ko, gawa tayo ng team na naghahanap, pumupunta tayo sa mga haunted places, una dito sa Pilipinas, and then labas tayo ng bansa. And then yun yung first plan talaga, hanggang sa later on, araw-araw for 1 whole year, nandun tayo sa studio, tumatambay, napunta na sa spirituality. Hanggang sa lumalim yung journey natin. Hanggang sa, eventually, nagkaroon tayo ng kanya-kanya natin journey sa spirituality, nagkaroon ng shadow work na matindi. Especially during pandemic, halos lahat talaga ng tao niyan nasa collective, shadow work. No? Yeah, collective shadow work. May collective shadow work, may collective fear during that time. Tapos ayun na, after nun, nagising na lang ako, baliw na pala ako. Joke na. So yun. I think yung word na baliw or crazy is a valid term. Yes. During one's spiritual awakening, especially pagka bagong gising ka. Parang ako nung bagong gising ako, gusto kong gisingin lahat. Yun, excited. Di ba may ganun tayo? Kasi nga naman, kahit naman sa normal na tulog, di ba, pag bagong tulog, kasi nagising ka, di ba, gusto mong gisingin din yung mga kasama mo. Parang gano'n, kasi parang feeling mo end of the world moment. I'm sure nakaka-relate din sila dyan sa mga nanonood ngayon. Gusto ko nakaka-relate kayo, comment din kayo ng mga pinagdaanan nyo. Kailangan nyo lang ding kailangan nyo lang ding i-observe yung sarili ninyo, kung ano yung mga thoughts ninyo, yung mga ginagawa ninyo. Baka kasi mamaya nagnanak na sa inyo yung spiritual awakening, right. Pero hindi kayo aware. Right. And dumaan na lang siya ng dumaan, pero ilang beses na pala sa life natin na may triggers, whether breaking of the heart or opening of the mind, but because the society labels it crazy or unusual, hindi or taboo even. Hindi natin napapalampas natin yung opportunity. So yun, guys, wag kayo matakot maging crazy or what, because lahat ng genius, guys, dumaan muna sila sa pagiging crazy. Absolutely. Yeah. Diba? So sabi nga nila, when you're doing it the first time, people call you crazy. Pero the moment maging successful ka, They call you genius. And people would want to be aligned with you, would join you, even fund you. Diba? Parang ganon. Yeah. I guess crazy is borderline genius.
Yeah. Kasi what's crazy ba? Yung crazy naman is something na hindi for example, yung airplane dati, aviation industry. Dati naman putya vehicle na lumilipad. You're crazy. Correct. Bakit iniisip mo yan? But right now, tignan niyo gaano kalaki yung aviation industry. Naalala ko yung movie na Tarzan. Laki ibon, lipad langit. Ayun pala, aeroplano, di ba? Diba? Yung movie na Tarzan. So yun. Minsan Pero actually, kailangan parang mas crazy pa nga yung hindi mo kine-question yung Matrix na ginagalawan. Ano ba yung crazy? Ano ba yung Matrix for you, Oliver? Simplihan lang natin, physical reality. Yung, pasok. Physical reality. Tama, no? Papanganak ka, 9 to 5. Magpapanganak ka, aaral ka, trabaho, 9 to 5. Hoping na nakapag-asawa ka, nagka-jowa ka, nagkapamilya ka, and then ipon. And then after that, deads. Yeah. For me naman, there's nothing wrong with Matrix kasi talagang lahat tayo dadaan dyan. Part ng life natin yan. Siguro nagkakaroon lang ng problema kapag ka talagang tinanggap mo na eto na yung buhay ko. Hindi ka na nag-explore, hindi mo na hinanap yung mystery ng own life mo. So that's the way, that's the time na parang talagang nasa loob ka na ng Matrix. Para kang nanood ng movie na alam mo kung paano mag-uumpisa, gitna at saka matatapos. Oo. Pero kung okay ka lang naman sa ganung movie, wala namang problema rin. Wala rin namang problema, di ba? Kung ayaw mo ng plot twists, ayaw mo ng, di ba, yung behind the scenes, which is the spiritual side of it, the behind the scenes, the bloopers even, sino yung mga nagsulat, di mo gusto makilala, sino yung director, okay lang naman. Walang problema. Siguro ito yung sasabihin namin sa inyo, okay lang naman yan, perfect yan, pero iba rin. Iba rin kapag lumabas ka doon, sumilip ka. Kaya nga nung yung pinanood natin yung Interstellar, 'di ba? Parang grabe yung movie na yun. Sa IMAX. Oo. Gusto kong makilala si Christopher Nolan. Sino ba yung gumawa ng musical scoring niyan? Si Hans Zimmer pala. O sino nagsulat niyan? Kapatid pala ni Christopher Nolan. Si Christian Nolan yata yun. So parang yung spirituality ganun no? Sino yung nag-create nung movie ng buhay mo? Sino yung scriptwriter? Gusto mo bang makilala? Parang ganun. Sino yung mga nagpapatugtog sa gilid? Di ba? Parang ganun yung spirituality. Pero ngayon mas marami ng curious kung papansinin natin kaysa dati. Pero hindi naman talaga kailangan yung sinabi ni Kuya Nomer na mag-fishing yung kapag tulog pa, gigisingin mo. Kasi parang literal lang yan kapag ka merong tulog sa bahay, ginising mo ng madaling araw. Yun, nalimpungatan. Diba? Galit. So, meron perfect time and perfect plan yung paggising. Hindi mo kinaangat na mas nauna kang nagising. Yes, absolutely. I guess, di ba, kung yung tao natutulog, pinakamaganda siyang gisingin during the time na sumisigaw siya. Parang nung nakaraan si Andeng, magkasama kami nung nakaraan sa Davao. Sa hotel. Si Andeng biglang sumisigaw, gumagano si Andeng. Hindi, syempre, anong gusto mong gawin? Gisingin siya, di ba? So, I guess maganda siyang allegory kapag yung tao sumisigaw na dahil dun sa tulog nila. Cry for help. Yeah. Dun sila best time na gisingin. Or alalayan, di ba? Na pwede mo sabihin sa kanila, huy, nananaginip ka lang, illusion lang lahat yan. Yes. Life is but a dream. Life is but a dream. Nasa pala, no? Row your boat. All this time. Na nasa loob pala tayo ng panaginip ng Creator. God is dreaming of us. Yeah. So, God, thank you for dreaming of us. Ikaw, Clive, right now, nasaan ka sa journey mo ngayon? Sa journey ko ngayon, nandun ako sa spiral pa rin eh. Spiral. Explain mo nga sa kanila kung ano yung spiral. Yung spiral, guys, is parang paulit-ulit mong pagdadaanan yung isang bagay. Not necessarily 100% na yun pa rin yun. Pero very similar sa kung ano yung pinagdaanan mo, and it feels like parang bago ulit siya sa'yo. Pero the more na pinagdadaanan mo siya, the more na umuulit siya sa'yo, mas lumalalim yung understanding mo dun sa journey mo na yun. Like for example, pag nanood ka ng movie, panoorin mo yung movie ng isang beses, parang gets ko na, ganda ng movie. Pero after some time, may eagerness na gusto mo ulit siyang panoorin nagkakaroon ka ng ibang perspective dun sa story. So parang sa life mo naman, yung spiral na yun, yung mga lessons na pinagdaanan mo or natin, na akala natin gets na natin,
pag pinagdaanan ulit natin siya, nagkakaroon ng deeper meaning or nagkakaroon tayo ng deeper understanding. Like for example, may pinagdaanan akong isang bagay, akala ko alam ko na, akala ko gets ko na. Yun pala, ano pa lang yun, knowing na nag-i-exist yung ganitong situation or problem. Until such time na ma-solve ko siya, akala ko okay na. And then pinagdaanan ko ulit siya after years. Yeah. And then nung pinagdaanan ko siya, ba't nandito ulit ako? So pinili ko ulit siyang i-acknowledge, harapin, i-solve. And then after nun, dun siya naging wisdom pa lang. So yung first time na pinagdaanan ko siya is not knowing pa lang yun na there is. Okay. Pero nung pangalawang beses ko siyang pinagdaanan, naging wisdom na siya. And mahalaga naman yung mahalaga na pagdaanan mo ulit siya ng pagdaanan kasi mas lumalalim ka. Kasi pag nag-spiritual awakening ka, hindi naman yan teacher ka or what. Talagang kapag nag-spiritual awakening ka, may nakita kang taong nanghihingi ng tulong or kailangan ng tulong. Talagang sa ayaw at sa gusto mo, nandun yung heart mo na tulungan. Minsan nga gusto mong kwentuhan na lang tayo. Ayoko na muna ng spiritual kasi, di ba? Pero minsan, hindi mo matiis na mag-share ng kaalaman mo or wisdom mo dun sa tao na hindi mo naman ma-share yung wisdom na yun kung hindi mo siya pinagdaanan at hindi mo na-solve yung situation na yun. So kung lumalabas parang yung survival story mo, magiging survival guide din ng ibang tao. Yes. Yun. Kasi ako rin pansin ko, meron akong mga fear na hindi ko na-address dati, pero nakita ko collective fear pala siya. Marami palang may pinagdadaanan na gano'n, ano? Oh, sample, fear ng ego or fear of death. Parang karamihan kasi yun din eh. Yeah. Kaya ko siya na-experience para kung alam ko kung ano yung sagot, kaya ko lang din i-share. Pero, di ba, nasa sa kanila pa rin naman yun kung ano. I guess we are all trying to walk each other home, back to the Father. No, I mean, doon po mapasok yung sinasabi nila na kailangan mo ba maging fully healed para magturo. Yes and no. Ideally, in a perfect world where there's unicorns and rainbows, ideally sana. Yeah. Fully healed ka. Pero we're knowing na medyo mahirap pala yung fully healed. Yes. It's possible, but mahirap. But at the same time, hindi mo kailangan maghintay para mag-start mag-heal ng ibang tao. Kasi you just have to tell them your stories, 'di ba? Kung paano mo na-navigate, mag-share ka lang ng story mo, okay na yun. I think that is more than enough. And then the right teacher will appear to them kung kailangan ba ng mas mataas na lesson, mas mataas na journey. The right teacher will appear. And it can be hindi ikaw yun. Pwedeng hindi na ikaw yun, Yes. di ba? Yeah, pwedeng ang own teacher ay yung own soul. Pwede. Yes, Merong journey na ikaw lang talaga. Meron. Sa akin naman, ang tingin ko naman dyan, based on my experience, talagang yung mga nauna sa akin sa spirituality, na-guide nila ako. Malaki yung guidance na ibigay nila. Pero ang makakapagturo talaga sa atin is yung sarili lang din natin. Yung soul natin within na nagsasalita na kapag nasa matrix tayo, hindi natin naririnig. Lagi ang naririnig natin yung ego natin. Ano yung gusto ko, ano yung para sa akin. Pero yung soul natin is binibigay, siya na yung nagsasabi ano yung kailangan natin. Pero hindi natin naririnig yun eh. And pag pinakinggan natin yun yung talagang magtuturo sa atin eh. Yun yung magtuturo sa atin in the right direction, pabalik sa kung ano yung gusto ni God, 'di ba? Or ni Divine. Pero yun nga, parang nasa sa atin pa rin kung susundin natin yun kasi hindi siya komportable. Hindi naman pirinamis ni Kristo na magiging madali eh. Yes, hindi siya komportable pero fulfilling siya. Kumbaga si Jesus nga nahirapan. Perfecto na yun Si Buddha nga nag-suffer. 'Di ba? Kailangan talaga yung suffering. Pero 'di ba, aminin natin, lahat din tayo ayaw yun. Pero is essential. So you have no choice but to experience it. Pero merong light at the end of the tunnel. Absolutely. Hindi mo man makita, meron yun. Nandun talaga yung growth ng soul natin kumbaga sinabi naman yan na dadaan ka sa apoy, dadaan ka sa mainit na apoy parang ginto, di ba? So lahat talaga ng maganda yung kinalabasan is may hindi magandang pinagdaanan based at least sa lens niya or sa perspective niya. Go Oliver, ngayon, ano yung normal day like mo? Being someone na spirituality is a lifestyle. Actually, it's a way of being. It's a way of life, no? Yeah. So paano yung araw-araw mo? Ini-start ko agad yung day ko ng
meditation, pero actually ayoko nang i-overcomplicate. Dati ang dami ko pang practices. Pero ngayon, parang ang pinaka-basic ko lang na ginagawa is to quiet the mind so I can hear the intuition. When the mind is quiet, the intuition is loud. When the mind is loud, the intuition is quiet. You can't hear the whisper of the soul. Wow! Ganda. Ayoko na. Tara na nga. Totoo. Yung sinabi mo na sa umpisa talaga maraming practice. Kaya nga practice eh. And then eventually, hindi mo na kailangan mag-practice kasi naging natural na siya sa'yo. Yes. So parang ganun siya. Pero syempre, pag medyo humihirap, babalik ka uli sa practice. Totoo naman. Diba? Babalik ka uli sa training. So tama yung sinasabi ni Clive. It's a spiral. Totoo. To follow dun sa thought mo, Clive, most of us kasi akala natin na yung life is like kumbaga stages. Even in science, 'di ba, may tinatawag na stages of life, 'di ba? Akala natin yung life parang hagdan siya na paakyat yung baitang, corporate ladder. We're conditioned nga na kailangan next big thing. Naalala ko bigla na nasa GMA ako. Nung sabi sa akin, Nomer, ikaw yung nakikita namin next big thing. Oh. After 5 years, ako pa rin yung next big thing. Kailan pa mangyayari yan? Hindi, but going back, akala natin stages. Yung path pala, hindi talaga siya stages, but rather it's a spiral. It's a spiral ladder. It's a spiral staircase. No? Staircase. No? Na pwede mo siyang tignan na pataas, ascension, pero pwede mo rin siyang tignan as descension. Descension, yung mga tao kasi ngayon, everybody's into ascension, higher frequency, higher vibration. Pero ang nawawala ngayon yung grounding. No? Yeah. So, valid na term yung descension para yung tinatawag natin na grounding. Kasi wala naman talagang, walang taas, walang baba. Wala. Yeah. Everything is just is. In the beginning, there's no bottom, there's no high, there's no low, there's no high, there's no light, there's no dark. Everything is just is. So, yun yung meaning ng as above so below. Yeah. No? Meaning to say, wala talagang above, wala talagang low. Yeah. Below. Everything is just is. Sa akin naman, ang tingin ko sa kanya, sa journey na yan, is hindi siya yung ladder na parang level. Sa akin, the universe is ever expanding. Right. Yung consciousness ni God is hindi rin limited, nag-expand din siya. So, same with us na parang hindi tayo pataas. Hindi ganoon nag-e-expand din tayo kasabay ng universe since we are all one. 'Di ba? So nag-e-expand lang din tayo, nag-e-expand. And yung pinaka-grounding na nakikita ko doon is the more you expand, dapat the more na alam mo kung paano ka babalik doon sa center mo. Kasi kapag hindi ka bumalik doon sa center mo, doon naman napupunta. Doon ka na wawala na spiritual ego, marami na. Hanggang sa hindi mo na alam kung ano nga pala yung reason ba't ka nag-e-expand. So parang yun naman yung ano ko sa I guess magandang maging anchor. Are you Christ-centered? Yes. Are you Buddha-centered? Are you Krishna? Whatever, what have you, no? Kung saan ka nagre-resonate. Kung saan ka nagre-resonate. We're not even talking about religion. Yes. But you know, the ones who walk the earth na attain yung kumbaga yung sinasabi, no, we are not following what the ancients followed. Or we are not following the ancients' way. But we are following what the ancients followed. Yeah. Diba? Ano ba yung finalo nila? Kasi right now, ang nakikita ko kahit sa mga international community, it should be done like this because you know the Mayans did this did it the way like this. Only way. Parang ganun. Dapat pagka-cacao ceremony dapat ganito kasi ganito ginawa ng Aztecs. Ikinulong na nila sa labels no? And Tradition. But of course, nandito tayo sa bagong timeline. Yes. Ang importante is i-follow natin kung ano yung pina-follow lang din ng ancients. Like si Moises, si Noah, iisa naman sila, pare-pareho naman silang pinadala ni God para turuan tayo masters, di ba?
much like Christ. Pero magkakaiba naman sila ng method. Correct. Diba? Magkakaiba naman sila ng method pero iisa yung path na nilalakaran nila. Pero syempre, magkakaiba tayo ng way of stepping on that path. Yeah. And it makes it more interesting kasi you get to exercise it, you get to express it just the way you are. Oh, 'di ba, Bruno Mars? Kung paano ka, you are unique, 'di ba? Unique expression of the divine. Yes. You are a unique expression of the divine. Correct. Hindi siya meant na yung maging I am nothing. Wala akong personality, wala akong character. God wants to be expressed through you. Right. So you can say, Buddha would say it, I am nothing. Jesus will say it, I am everything. And in the middle, that is life. Yeah. One. Diba? So, Ikaw ba, Kuya Noms? Ikaw, paano ka nag-start? Kasi nung nakilala kita, is nasa spirituality ka na eh. Si Kuya Noms talagang ayaw niya lang rin ng nililibig siya ng guru or master. So, ikaw, ano ba yung trigger ng spiritual awakening mo? And kamusta ka ngayon sa journey mo sa spirituality? It's been a while na may nagtanong sa akin yan. Papasadahan ko na lang. Nag-start din ako sa Breaking of the Heart. Nalugi ko ng malaki. Nawala yung nanay ko. Ang dami nangyari. Nawala ng trabaho. Parang Saturn return niya. Saturn return. Pero prior to Saturn return, meron ng ring breadcrumbs. Meron na rin nung 2014, meron na nung 2008. Pero yung nag-respond talaga ako to the call was during 2018. So, syempre, katakot-takot na healing, katakot-takot na inner work. Where is this coming from? Dumaan din ako sa pagiging victim. Why do bad things happen to good people? Dumaan din ako sa I'm wavering. Kumbaga, nakikipag-haggling din ako. Dumaan din ako sa nakikipag-haggle ako kay Lord. Na parang, Lord, tanggalin mo lang sa akin to. Gi-give up ko na to. May ganun. Ayun pala, God who is everything, hindi niya pala kailangan ng anything from you. Yeah. So parang dahil yung ego natin na condition na reward system, diba? Wala kami resulta. Akala ko ganun din kumbaga nilalagay ko siya during that time sa image ko. Na ayun pala, I am patterned after his image, but it's not the other way around. But of course, syempre dahil nga ego pa yung nagpapatakbo during that time. But yeah, katakot-takot na healing. Pero ngayon, muulit na naman siya. May mga panahon na feeling mo estudyante ka uli, ng buhay. Feeling mo rin na may mga time din naman na feeling mo you got it figured out na. So yeah, indeed it's a spiral journey. Yung sa ego, Kuya Nomer, parang marami kasing nasa spiritual community or kahit wala sa spiritual community na parang dinidemonize naman masyado yung ego. No. Diba? Hindi yun yung intention natin. Ang ego is I think it's a horrible master. Really horrible master. But it is a very faithful servant. So meaning to say, parang sasakyan mo, parang kotse mo. Hindi mo inalagaan yung kotse mo, ititirik ka. Ganun din yung ego. Hindi mo inalagaan yung ego mo, finid mo ng pangit na gasolina, finid mo ng pangit na oil. Hindi mo you did not take care of it. Siyempre, hindi ka rin makakapunta sa pupuntahan mo. So ganun yung ego. Parang for me, it's a meat suit. It's a vehicle, no, for us to navigate the physical realm. But at the very core of us, it's really the spirit, it's the soul. Kasi yung ego para siyang enlightenment na maraming naniniwala na kailangan mong patayin yung ego, tanggalin yung ego. Pero ako kasi, hindi ako naniniwala na mawawala yung ego. Pwede mong i-manage yung ego pero hindi siya Yes, habang nandito ka. Kasi continuous yung life mo, continuous yung experience mo, continuous yung wounds mo, and continuous din yung pakikipag-battle ng ego mo dun sa mga possible na pwede pang sumugat sa'yo. Yun naman yung trabaho ng ego Protektahan tayo, di ba? Minsan nga lang, kapag hindi na natin siya na-observe or hindi natin siya controlled yung ego natin,
sa sobrang gusto niyang protektahan tayo, nakakasugat na siya ng iba. So yun, kaya kailangan, ako nakikita ko, hindi talaga kailangang alisin, and imposible alisin mo yung ego. Tama. Imposible kahit anong gusto mo, pero you can only manage it. Yeah. And yun nga, I mean, sa community rin ngayon, kahit sa international, sabi nga na Aaron Abke, everybody's trying to be spiritual. Trying. But there is no try because spirit is what you are. That's your essence. That's who you are already. nature. Yes. So, I mean, everybody's trying to, kailangan, paano ko aalayin yung chakra ko, paano ko papataasin yung ko, ganyan. But at the, nakakalimutan din natin na, smell the coffee, listen to the birds singing. Yes. Paradox, try to be human. And it is a paradox talaga. Life is a paradox. Malaking paradox. It cannot be pinned down. It cannot be described as to what it is really. Tapos isa pa, sa spiritual naman, maraming yung gumigising ngayon, maraming nagigising ngayon. Hindi ko alam kung ano bang meron, but nagkakaroon ng mass awakening. No? Sa mga nakakausap ko, marami gusto nila mag-spiritual dahil nakikita nila na nagme-mainstream. Yung iba dahil nauuso. Pero kapag nandun na sila, nare-realize naman nila na hindi siya yung something na cool lang. There's really power sa spiritual practices or practicing your spiritual innate na spirituality mo. So ngayon, ang pinaka-feeling ko, maya-advise ko sa mga nag-i-spiritual awakening is before ka fully tumayo, pagkagising mo, tanongin mo bakit ano to? Para saan to? Anong maitutulong sa akin na to? Gusto ko bang mag-awaken because of power? Because of mystery? Or gusto kong mag-awaken first because gusto kong mag-heal and gusto kong sundin kung ano yung will ni God or ni Creator? Yung spiritual awakening is, yes, matatanggal natin yung abundance blockage, may heal natin yung trauma, marami siyang lilinisin sa atin. Pero at the end of the day, kapag natanggal na yung mga yan, ano ba yung pinaka-compass mo? Ano ba yung pinaka-intention mo? Bakit ka napunta dyan? Kasi kapag nandun ka na, nag-heal ka na, nasa process ka na ng healing and pagdating mo dun, meron ding moment na anong next? Diba? Na-experience nyo yun? What's next? Level up. Diba? Level up. Na kapag ka naman tinignan mo masyado ka nag-focus dun sa gusto ko ng modality, gusto ko ng power, titigil yun magsasawa ka dun Kapag nagsawa ka dun, ano na mangyayari sa'yo? Yeah. Diba? Yeah. So, kailangan ang pinaka-core intention talaga natin is to follow the divine. Kaya, love and light. Kaya ako ang prayer ko ngayon, very simple. I always pray that, Lord, make my life beautiful so much so that they can see you in me. Ganda. Yun na lang. Simple na rin. Darating at darating. Sisimplehan mo. Paloob na hindi na... Parang Big Bang, chaos, sabog, chaos, tapos biglang magkakaroon ng pattern. Order, peace. Ikaw, may share ka pa, Oliver, before tayo magpaalam sa mga nanonood. And by the way, guys, very enlightening. I'm sure maganda yung mga comments and ng mga tao ngayon dito sa episode natin. Ang huli kong gustong tumbukin, ang dami ko ring nakikitang medyo matindi yung spiritual ego. So, naintindihan ko kasi dati nagkaroon din ako ng time na ganun. Kala ko, Oliver attained Christ consciousness. But no, Christ consciousness expressed through Oliver. Right. Yes. Hindi baliktad. Right. So, ang dami ngayon siguro nasa ganong stage pa. Pero, they will realize. Enjoy the journey, guys. Yeah. Oliver, may papasalamatan ka? May mga sponsors ka ba? Actually, pinapasalamatan ko ng lahat ng all beings. Si Hailey, special mention. Of course, the love of my life. Yeah. Ang laking part niya sa healing ko. Para kami naging yin-yang. Who is also in the spiritual path. Yes, sobrang balance namin. Napapakita niya yung shadow ko na ayaw kong i-address. Tapos may napapakita rin naman ako sa kanya na kailangan niyang ma-heal. So, perfect blend. Hindi siya meant maging parehas kayo lagi. Right. Feeling ko may magandang episode dyan. Sa susunod na episode natin next week, si Brian yung uupo dito. And Brian will discuss with you
yung inner anima ninyo, yung opposite polarity ninyo, your inner female or your inner Magandang topic yan. diba? And then also how you synergize with your romantic partners, the two of you, no? Tas ikaw live, ikaw may gusto kong pasalamatan? Ako naman guys, message ko siguro last, enjoy nyo lang yung journey. Kahit ano pa yan, enjoy nyo lang. You're always guided. You are. And then yun, thank you kay Kuya Nomer, kay Oliver, thank you sa spirituality team, and more love and light to us and to all of you. And yeah, Last one, sa akin naman, life is ever changing, ever flowing. So the best thing to do, go with it, flow with it. Pero hindi go with the flow, live in the flow. right. Be in the flow. Be the flow. That's it. Triton Studios, we would like to thank you, spirituality team, and then of course we greet you with the love and light of the one infinite creator. Peace. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many, many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph to register. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.